Yun, magandang gabi po sa ating lahat. It's September 3, Tuesday. So, merong time makapag gawa ng content kasi 2 days nang bumabagyo si Enteng. But anyway, parang palabas na siya. Anyway, ang pagkukwentuhan natin ngayon is about, ang topic ay, kailan ba dapat isuko at kailan ba din dapat ituloy ang isang negosyo? Malaki o maliit na negosyo, pareho lang. So, para sa akin ito ang insight ko, ang opinion ko. Una, kailan dapat isuko ang negosyo? By the way, nagkaroon na kami ng, hindi naman negosyo. Okay, negosyo, little business. Una kong negosyo namin ay nagtitinda kami ng isda. Isdang pang-aquarium Umuupa kami sa isang pwesto which is amounting to 3,500. So after 6 months, sinuko ko yung negosyo, hininto na namin. Nung time na wala nang pambayad halos, wala na talaga actually pambayad ng upa. So nung sinara namin yun ay hindi nagbukas, nagtinda kami sa palengke, binalot-balot namin yung isda at doon naman ay medyo kumita kasi walang inuupahan. But anyway, isa yun sa mga negosyo na pinagdaanan namin. And secondly, yung last 2 years ago, almost 2 years, ay ang barbecue. Nung binuksan namin yun ng parang August, no? Kumita siya August, September, October, November, December 2022 hanggang Abril, 8 months. Maganda ang pasok ng benta during mahal na araw, ang daming namimili, nakakabenta kami ng like 6,000, 5,000 a night. But after that, nung pumalo na yung the following months, after April, May, June, July, August, bumaba yung benta, no? To the point na isang gabi, bumibenta na lang kami ng 400 for 2 months. No? Hindi naman laging 400, mababa na 1 to 800. So, hindi na para sa akin kaya niyang i-sustain yung needs namin. Basic needs like kuryente na 3,000 or internet, water. So, nag-isip ako ng bagong paraan at isinuko ko na yon nung sunod-sunod na 2 buwan na mababa na yung benta. That was the time na isinuko ko yung pagbabarbecue at hininto namin. And nag-isip ako ng bagong pagkakakitaan, which is by prayers of course at by suporta ng asawa ko. Sabi ko, paggawa tayo ng kolong-kolong at magtitinda ako ng fried chicken na manok. Yun. And then, tinda na manok. Then, hanggang ngayon, 1 taon na kami nagtitinda ng manok. And then, ang natutunan ko sa isang kakilala ko nagnenegosyo, ang business daw ay ganito. Meron daw, yan, may business daw na pagbukas, zoom daw, at biglang zoom pagsak. Meron daw na business na pagbukas ay zoom, nakaabot sa gitna, at eto na daw yung kanyang level. Yan. May-maintain niya. At meron din namang mabagal, umangat, pero angat. Mga different mga pangyayari sa isang business, negosyo. Sa amin na nangyari parang sa fried chicken ganito. Tapos sustain naman. Hindi naman ganun kalaki kumita, pero maaasahan din. And then, kaya ko ito na i-open ay about, sasample ko sa inyo, ay ang, papakita ko yung video mamaya ni Cha. That was last year. Nagtinda kami ng lumpiang Shanghai at lumpiang gulay. So, para sa akin first 3 months dapat maamoy. Ma-discern mo yung business mo after 3 months kung itutuloy mo o hindi. Kapag ka kumikita, kahit papaano, pwede ituloy. But after 3 months hanggang 6 months, sige. If you are spending your own money na from your own pocket para magbayad ng overhead expenses mo, kuryente mo, tubig mo, labor mo, pwesto mo, after 6 months 6 months na. Para sa akin,
parang hint na rin yan na pwede nang isuko ang isang negosyo. Unless siguro napakahaba ng PC mo at yung iba talaga ayaw magsuko ng negosyo dahil napamahal na yung negosyo. Try nyo pa rin. Gawa ng paraan. Pero dapat meron kang ibang laging bagong strategy. And then, yun. So, September, as per the video na retrieve ko, nag-start kami September. Tinitinda namin lumpiang Shanghai ay 10 pieces. Lumpiang gulay ay 10 pieces. And then, every month, ay tinitignan ko yan ba, umaangat ang benta. Naging 20 pieces, naging 30, 40, 50. So, 1 month pa lang, 2 months, or hanggang 3 months, malalaman mo na kung dapat mong ituloy ang iyong negosyo. To the point na, puri ng Panginoon, nakakabenta kami ng 100 pieces. Kapag, list na yun, nakakabenta kami. May point na nakakabenta kami 150, 170, up to 200 pieces. So, that's a hint na ituloy ang negosyo. And then, improve mo lagi yung negosyo mo kahit tumatakbo na ng maayos. Kasi sa first 2 months, 3 months, marami ka pa rin matututunan yan. And, secondly, ibibidyo ko na lang yan ulit. Nag-start ako magtinda ng hamburger last August 1st week. Sabi ko habang umuulan ay ma-introduce ko yung burger para malaman ko rin yung adjustments. Para pag September, bare months, at magtila na yung mga ulan, adjusted ka na. Alam mo na yung timpla mo, anong mali sa buns mo, anong mali sa patty, anong mali. So somehow, yung nag-start ka niyan, parang 50% pa lang yung knowledge mo. But after a month, 30 days, magiging up to 95 to 100% na yung paninda mo. So start early para malaman nyo yung adjustments. Kung hindi, pagka nagbukas kayo, tapos marami ng tao, marami na namilisan nyo, at medyo hindi maganda, or palpak yung paninda, hindi na tayo babalikan ng asting. Hindi na tayo babalikan ng ating customers. So, sa ngayon, hindi naman marami kami nabibentang hamburger, minsan 10 piraso. But it's a good, it's a good point na pwedeng ituloy ang negosyo. After 1 month, may namimili na ng hamburger sa amin, 10 pieces, hotdog sandwich, 5 pieces, 6 pieces. It's a good, pangitain na pwedeng ituloy ang negosyo. At kung hindi talaga kikita, after 1 month, pwede pa rin tuloy, konti, adjustment, hanggang sa kaputukan ng business months ng September, October, November, December. Yan. Ituloy nyo yung negosyo nyo yan para malaman ninyo kung ano ang kalalabasan, kung kikita ba talaga, at kung tatangkiligin kayo ng tao habang sila ay may mga pera. Marami silang pera kasi may mga bonuses and 13-month pay. So, yun. Simple lang. Ituloy ang negosyo. Mag-adjust. I-discern ang negosyo. First, second, third months. Hanggang fourth, fifth, 6 months. Pero kung humuhugot na kayo ng sarili nyo pera after 6 months at hindi pa rin kumikita ang negosyo, it's a hint para sa akin ay i-stop ang negosyo. Or mag-isip ng bagong negosyo. Or baguhin ang style ng negosyo. Panghuli, maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood sa Papa Joe's Vlog. Tandaan po ninyo, itong video na to ay ginawa ko kung pakikinabangan ay gamitin. Kung hindi ninyo po ito pakikinabangan, ito po ay isnabin. Maraming salamat po. God bless us all. Mag-ingat tayo sa bagyo. Jesus loves you, Jesus loves me, and Jesus loves everybody. Bye-bye. Ano bagong paninda mo? Aling Charmaine. Lumpiang Shanghai. Ilang piraso na lang to? 4 na lang. Lumpiang Shanghai niya. Bago niyang paninda. At lumpiang gulay. Ayan, subukan nyo po ang lumpia ni Aling Charmaine.